magkasama sa hirap at sa ginhawa, habang buhay sila magkasama. Kapuri-puri sila. Sa kabilang banda, Michael at Isa, marami rin akong alam na mag-asawang hiwalay na. Yung iba, 5 taon pala, 6, 7, 10 taon nang sila ay ikasal. Ngayon ay hiwalay na. Yan ay isang malungkot na katotohanan na nangyayari at patuloy na nangyayari. Sa katunayan, ayon sa ulat ng Solicitor General of the Philippines, ito yung ahensya ng gobyerno na may hawak ng mga tinatawag na annulment cases. Mga kasong ipinapawalang bisa ang kanilang kasal. At alam mo ninyo kung sino ang unang nasasaktan at nahihirapan sa paghihiwalay ng mag-asawa, sa paghihiwalay ng mga magulang, ang mga anak. Sila ang unang nasasaktan at nahihirapan. Kung minsan dala nila yon, bitbit nila yon, hanggang sa kanilang pagtanda. Ang tanong natin, bakit po ba nangyayari ito? Hindi ba dati ito nagmamahalan? They were madly in love with each other a year ago, 2 years ago, 5 years ago, 10 years ago. Now, they hate each other. Bakit kaya? Noon, atat na atat silang magsama, magpakasal, magpamilya. Ngayon, ayaw na nilang nakita ang isa't isa. Nasaan na yung sinasabi nilang pagmamahal sa isa't isa? Nawala ba yun? Naglaro ba yun? Bakit nangyayari? Maraming dahilan, Michael at Isa, bakit nangyayari ito. Una, yung misconception o yung maling pag-unawa tungkol sa tinatawag na love. Maraming mga nagpapakasal, nag-aasawa, ang dahilan nila ay nagmamahalan sila. Ngunit yung pagmamahalan na yun na tinutukoy nila ay yung pinakamababaw na kahulugan ng pagmamahal. Ano po yun? Yung nararamdaman lang. Yung emosyon, yung feeling, yun lang ang tinutukoy nila pagmamahal. Na siyang pinakamababaw na level ng pagmamahal. Yung emosyon, yung nararamdaman. Gusto na nilang magsama, ayaw na nilang mahiwalay, magpapakasal na. Kasi yun ang nararamdaman. Ikalawang dahilan kung bakit nangyayari ang paghihiwalay ay yung maling motibo sa pagpapakasal o pag-aasawa. Mag-aasawa, magpapakasal, kasi gusto niya may magluluto para sa kanya, maglalaba para sa kanya, magsisilbi para sa kanya. Yun po ba tila naghahanap ng pagtulong? Hindi nang katuwang sa buhay, kundi naghahanap ng katulong. May magsisilbi para sa kanya. Malibong motivation ng pag-aasawa. Ikatlo, nangyayari po yung binabanggit kong paghihiwalay sapagkat hindi nila pinaghandaan yung kanilang pag-aasawa. Ginusto lang nila, ngunit hindi naman sila handa. Michael at Isa, ito yung punto na gusto kong bigyan-tingin sa inyo ngayon. Na ang buhay pag-aasawa, alam ng mga may asawa rito, na ito'y isang buhay na puno ng responsibilidad. At pagka ginampanan mo ang mga responsibilidad na yan, tiyak makakaramdam ka ng hirap at sakit. Na ang buhay pag-aasawa ay isang tinatawag natin lifetime commitment, pang-habang buhay yan. Hindi yung pagka nahihirapan
sa hirap at sa ginhawa. Hindi hanggang gusto lang, hindi hanggang masaya lang, pagka mahirap na, hiwalay. So ang buhay pag-aasawa ay isang buhay na puno ng responsibilidad. Hindi madali ito, hindi ito laro, hindi ito palabas. Ito'y pag-aalay ng sarili sa asawa at sa magiging mga anak sa habang buhay. Puno ito ng responsibilidad. Kaya kailangan nakahanda kang mag-sacrifice. Narito po ang pagkakaroon. Yung single ka, ibig sabihin wala kang asawa, ang hirap ng buhay kung minsan ang sarili. Lalo-lalo na kung wala kang trabaho. Paano pa yung may asawa ka na binubuhay? Paano yung may mga anak ka pang binubuhay? Eh di lalo mas mahirap. Yung single ka, wala kang asawa, wala kang anak, ang hirap na kung minsan. Eh di lalo yung may asawa ka at may mga anak. So ito yung realidad ng buhay pag-aasawa at ito yung buhay na papasukin. At dahil ang buhay pag-aasawa ay puno ng hirap, responsibilidad, kailangan itong pag-isipang mabuti. Kailangan itong paghandaan. Hindi ito basta dapat na gusto mong masukin. Gusto na ninyong magpakasal. Hindi dapat ganoon. Yung mas malalim na tanong ay hindi kung gusto ninyo, kundi nakahanda ba kayo? Yun ang dapat sagutin. Hindi ang tanong, gusto naman ninyo mag-asawa? Ang dapat sagutin ay ang tanong, nakahanda na ba kayo sa buhay pag-asawa? So pagka sinabing paghahanda ay ayos-ayos, narito yung mga bagay, narito yung mga aspeto ng buhay na dapat pinaghahandaan. Una, yung aspetong material o pisikal. Dito ay kalataysa, pinag-uusapan natin. May makakanin pa kayo? May gagastusin pa kayo? May pera pa kayo? May trabaho pa kayo? Natapos na kung tutubusin yung responsibilidad nila sa inyo nung kayo ay magpasya, mag-asawa at magpamilya. Kaya hindi na dapat pinapaasa sa mga magulang. It's your turn. It's your responsibility na buhayin mo ang sarili mo at ang pamilya. So bago magpakasal at mag-asawa, dapat magtrabaho ka na. Maging makatotohanan tayo, maging practical tayo. Ikalawang aspeto na dapat paghandaan, yung aspetong psychological. Dito pinag-uusapan ng pag-iisip, no? Kung marunong ka ng mag-isip sa sarili mo, magpasya, manindigan, kung alam mo na yung priority mo, alam mo na kung ano ang mas mahalaga at mas unang. Sa madaling salita, dapat mature ka na. Pagka nagpakasal ka, nag-asawa ka, nagpamilya ka na, alam mo na yung mas mahalaga. Para mas maunawaan ninyo, tingnan natin yung opposite, yung kabaliktad. Ibig sabihin yung mga nag-aasawa, immature. Ano yung halimbawa? Marami akong nakikita nito. May asawa na at may mga anak na madalas pang nasa barkada kaysa sa asawa at mga anak. Hindi po ba nangyayari yan? Pagdating ng araw, nasasabog yan, mauuna kang pupunta sa barkada at makikipag-inuman kaysa sa asawa at mga anak. Maraming ganyan. Inuuna pa yung isyo, inuuna pa yung barkada. Ito yung ibig sabihin ng maturity, mayataysa. May asawa ka na, ang priority mo ay ang asawa mo at ang mga anak mo. Mga barkada sa kalalagyan. Dapat nakahanda mo ng iwan ang buhay, dalaga at buhay binatang. Ang priority mo ay ang mga anak mo, asawa mo at mga anak. Hindi ang sino man. Sa patunayan, pati man ang sarili. Kaya na pagka nag-asawa ka, dapat nakahanda mo na yung kalimutan ng pagsarili mong kaligayahan. Sapagkat inihaari mo na yung sarili mo
Hindi ko alam kung gaano yung pagkakandang ginawa niya. Tinitignan ko yung edad ninyo rito, 27 at 26 years old. Sa palagay naman, mas di pa paano, ay napag-isipan na ninyo at napag-usapan ang buhay na ito na papasukin ninyo. At sa palagay mo ay napapaghanda na kayo. Sabi ko kanina sa simula ng ating pamilya, may kapaisa, napakagandang pagmasdan ng mag-asawa hanggang sa pagkada ay magkasama siya. Kapuri ko. Iyan ang panalangin namin para sa inyo. Sana hanggang sa pagkada niya, kayong dalawa ang magkasama. At para mangyari yan, huwag ninyong kalimutan ng Diyos. Sinabi ko kanina yung iba't ibang dahilan kung bakit mangyayari ang paghihiwalay ng mga mag-asawa. Ang panghuling dahilan, eksepera ang Diyos sa buhay nila. Nakakalimutan ng Diyos na siyang tumawag sa kanila sa buhay pag-asa. Kaya naghamon ko sa inyo, sana sa tuwing linggo ng buhay ninyo, magkasama kayo nagdarasal at nagsisipa. Tinitiyak ko na kung ganyan ang gagawin ninyo, anumang problema at pagsubok na dumating sa buhay ninyo, makakayanan ninyo at malalakasan. Nothing is impossible in life. Kung gagawin ninyong kasali at kasalo ang Diyos sa inyong kasal, aabot kayo sa mga katulad ng mga kapuling-puling mga mag-asawa, sa hirap at sa ginhawa, hanggang sa kamatayan ang kanilang pagsasama. Amen. Maringan tayo sa sa binyagan upil na tiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng muling hapunan, muli-muli kayong nagisalo sa kapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon naman ay pusang loob na kayo'y tumutulog sa sambayanan ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong paghabang buhay na pagkukulot ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kaibigan narito ay panalangin para kina Michael at Isa at pumaspalan silang tanggapin bilang matalis ang hindi sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na kung katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Isa, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Michael na iyong pagmamahalin at paglilingkuran may bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Isa na iyong pagmamahalin at paglilingkuran habang buhay? Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aanugain ang mga supling na ipagkakaloob ng buong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamaya ng Kristiyano? Pinakamalumay at Isa sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, pagkaupin ninyo ang inyong mga palad at ipapayag ninyo ang biniling magtipan sa banal na sakramento ng kasal. At ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na samahan. Buong puso ba ang pagkakadulog mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang pagbahay? Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay ng asawa? Michael, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Isa na narito kayo alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso ba ang pagkakaluog mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay ng asawa?
buhay. Tinitipan kita Inilipan nito maging aking maybaka ang aking buhay. sa hirap at ginawa, Sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya. sa dusa at ligaya, Ikaw lamang wala ang aking iibigin ang aking dino at itatanging at utangin karugtong ng buhay. Ngayon at kailan. Sa tumingin naman ang sumunod sa sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay. Ngayon at kailanman. Mga ninong at ninang, kayo po ngayon ang susunod sa akin sa sasabihin ko kina Michael at Isa. Pakilakas po ng inyong boses. Michael at Isa, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanang nanay ko, kami nagpapatunay na kayo'y mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas palad namin kayong tinatanggap at makakaasa kayo sa aming pag-ibig at panalangin. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtatalik puso ng inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maupo na po, mga inuwatina at mga kailangan. Manalangin tayo. Ama namin kawain, paspas na tutupin ang iyong mga lingkod. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan sinasabisan ng mga aras nito. Sa ikapagkakami ng buhay na walang hanggan, inilulubog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Ama namin ang pagmamahal, paspasagot din namin ang iyong mga lingkod. Pagintapagin mo na sila magsusunod ng mga singsing na ito, ay maging kawalis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang manil na katapatan. Inilulubog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Suot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla